Sa video ito ay pag-usapan natin ang minimum or maximum value of quadratic function or vertex. Kapag in-wrap natin ang quadratic function, y is equal to ax squared plus bx plus c, ganito ang magiging itsura. Narito yung graph. Magiging ganyan ang itsura ng graph. Ang tawag dyan ay parabola kapag ang a ay positive. A is greater than 0. Kapag naman ang A ay negative, magiging paganto naman. A is less than 0. A is negative. Tapos, yung pinakamababang point dito ay tinatawag na minimum value. Dito naman, ang pinakamataas ay tinatawag na maximum value. Parehas sila, yung minimum value at maximum value ay parehas na tinatawag na vertex. Vertex. In symbol, ganito. V, tapos H, K. Yung H ay yung x-coordinate ng vertex, tapos yung K ay yung y-coordinate ng vertex. For example, we have y is equal to x squared minus 6x plus 5. Hanapin daw natin yung vertex. Identify muna natin yung A, B, at C. Ang A natin ay, yung katabi ng x squared ay 1. Tapos, ang b naman natin, yung katabi ng x ay negative 6. Tapos, ang c natin, or constant, ay 5. Tapos, isub natin itong mga to sa formula. H is equal to negative b over 2a. Negative b over 2a. Negative of negative 6 over 2 times 1. Negative of negative 6, babaliktarin lang natin yung sign ng negative 6 ay positive 6. Tapos, 2 times 1 ay 2. 6 divided by 2 ay 3. So, ang h natin ay 3. Tapos, sa k naman, 4 times 1 times 5 minus b squared, negative 6, yung b, tapos squared, over 4a, 4 times 1. Sunod, 4 times 1 times 5 ay 20. Negative 6 squared ay 36. Then, 4 times 1 ay 4. 20 minus 36 ay negative 16 over 4. Then, negative 16 divided by 4 ay negative 4. So, nakuha natin yung value ng h at ng k. Ang vertex natin ay 3, negative 4. Ngayon naman, itry natin tong pangalawang paraan. Yung ita-transform natin yung quadratic function sa ganitong itsura. Tapos, dapat ang makuha rin nating sagot ay ganito. Vertex ay 3, negative 4. Paano nga ba yan? Y is equal to, ito diba? Gawin natin, pagsamahin lang natin tong dalawa. X squared minus 6x. Tapos, ihiwalay natin tong 5. Ayan. Sunod, ito, i-divide natin ng value ng a. Anong value ng a natin? 1. So, kung 1 yan, 1 divided by 1 ay 1 lang din, x squared. Tapos, negative 6 divided by 1 ay negative 6x. Kumbaga, walang nagbago. Tapos, maglagay tayo ng konting space. At, plus 5. Ayan. Dito, yung space na to, may gagawin tayo dyan. Kung ano yung ilalagay natin dyan.
Ito, yung negative 6, i-divide natin sa 2. Negative 6 divided by 2. Tapos, yung magiging sagot natin dito ay i-square natin. Negative 6 divided by 2 ay negative 3. Tapos, squared. Negative 3 squared ay 9. So, ayan. Maglalagay tayo ng 9 dito. Kung naglagay tayo ng 9 dito, positive 9, dapat sa kabila, maglagay tayo ng minus 9. Kumbaga, kontrahin nyo yan. Yung positive 9, kontrahin nyo dito ng minus 9. Para mag-equal pa rin ito sa original. Sunod, i-express natin to as square of binomial. Paano yun? Ang square root ng x squared ay x. Ang square root ng 9 ay 3. Tapos, kung ano yung sign dito ng b, kopyahin natin. Tapos, maglagay tayo ng 2. Exponent. Then, 5 minus 9 ay negative 4. So, ayun na. Nabago natin yung function na to sa ganitong itsura at ito ang kinalabasan. So, kunin natin yung vertex. Vertex ay dito, negative h. Tapos, ang kaparehas niya dito ay itong negative 3. So, negative h is equal to negative 3. Para makuha natin yung value ng h, babalik na rin natin yung sign nila parehas. H is equal to, yung negative 3, balik na rin natin, magiging positive 3. So, 3 ang h natin. Tapos, ang k naman, dahil plus to plus k, kung ano yung nakuha nating value dito, ayun na yun. Wala na tayong babaguhing sign. 3, negative 4. So, ayun na. Nakuha na natin yung vertex. At parehas sila ng kinalabasan. Ito yung kanina, yung sinab natin sa formula. Tapos ito, yung tinransform natin yung function sa ganitong itsura. Another example. Y is equal to 2x squared plus 4x minus 6. Una muna natin gamitin itong mga formulas. So, hanapin muna natin ang A, B, at C. Ang A natin ay 2. Ang B natin ay positive 4. Ang C natin ay negative 6. Then, itong mga to ay isab na natin sa formula. H is equal to negative b, so negative and b. Ayun ay 4. Tapos 2 times a, ang a natin ay 2. Negative of 4 ay negative 4. 2 times 2 ay 4. Negative 4 divided by 4 ay negative 1. Ngayon naman, k naman ang hanapin natin. K is equal to 4 times A. Ang A natin ay 2. Ang C natin ay negative 6. Minus, ang B natin ay 4. 4 tapos squared. 4. Tapos, ang A natin ay 2. 4 times 2 ay 8 times negative 6 ay negative 48. 4 squared ay 16. 4 times 2 ay 8. Negative 48 minus 16 ay negative 64. So, ang k natin ay negative 64 divided by 8 ay negative 8. Bale, ang vertex natin, vertex ay negative 1, negative 8. Ngayon naman ay gawin natin ang pangalawang paraan. Ayun ay pag-transform nito sa ganitong itsura.
y is equal to, pagsamahin to at iwan to, parenthesis, 2x squared plus 4x, parenthesis at minus 6. Y is equal to, i-divide natin to parehas ng 2. Kasi ang value ng a ay 2. 2x squared divided by 2 ay x squared na lang. 4x divided by 2 ay 2x na lang. Tapos, maglagay ng space and negative 6. 2, i-divide natin sa 2. Tapos, ang sagot ay i-square natin. 2 divided by 2 ay 1. 1 squared ay 1. So, maglagay tayo dito plus 1. Kung maglalagay tayo ng plus 1 dito, tapos, ita-times natin sa 2, ayun ay positive 2. Kung nagdagdag tayo ng positive 2 dito, dapat dito magbawas tayo. Nagdagdag tayo ng 2 dito magbabawas tayo ng 2 para balance pa rin yung function natin, yung original function. Express natin to as square of binomials. X squared, ang square root niya ay x. Yung 1, ang square root niya ay 1. Tapos yung sign ng b ay ang sign natin dito. Tapos erase natin sa 2. Negative 6 minus 2 ay negative 8. So, ang vertex natin ay ito, negative h is equal to positive 1. Baliktarin natin yung sign nilang dalawa. H is equal to negative 1. So, negative 1, lagay natin dito. Tapos, sa k plus k, wala na tayong problema. Negative 8 ang nakuha natin. So, hayaan na lang natin yan na ganyan. Ang vertex natin na nakuha ay negative 1, negative 8. Parehas lang silang dalawa. So, kayo bahala. Kayo na lang ang pipili kung isasab nyo sa formula or itatransform nyo pa sa ganitong form. So, ayun lang. Salamat sa inyong panonood. Dito natatapos ang ating video. Sana ay may natutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. At i-follow nyo na rin ang aking FB page para lagi kang updated sa aking mga bagong posts and announcements.